Life begins at 43, not at 40. Bakit ganito ang title ng ating vlog? Dahil gusto kong ibahagi sa iyo kung kailan nagsisimula ang buhay mo. Ito ba ay nung panahong ikaw ay kabataan, nung panahong ikaw ay 40, senior citizen, o panahong ikaw ay masaya, o anumang panahon, aalamin natin kung kailan magsisimula ang buhay mo. Tulog ko, kore agalaona ko na sa pakatan na pinagdawis mga nagawitan. Madin sa tama tugi ito sira. Testing man ko na siguro patunaya man. Unya. Nagawid mo siguro dun. Ay, sunod tayo baga. Mahal, alauna na ako expect mo na yun kasi kumana ka talaga. Kasi kung nagarot nirigan niya, ilok-lukot pa lang kinakasta kasi ko na. Magtangka siguro tayo. Pumakarik na sa ito. Nakikita na rin. Naring. Ay, ang masumarsaro na. Sirit ng tuwa. Sirit ng tuwa din. Pwede. Ang gawin di Pastuan. Kapag may sabot yung Aduh, bibir tayo. Ada to lagi di rumah ni karpruwa mo din. May isa. Tagay nakaano niya. May isa. May nakasangapulo sa isang ragay na wala. Agmak pa di ban, igan. Kailan ba nagsisimula ang buhay? May nagsasabing life begins at 40. Pero sa akin, life begins at 43. Here's why. Tingnan mo ang manok na ito. Pag alam mo na ang kahulugan nito, nagsisimula na ang buhay mo. Tara alamin natin. Ang buhay ay mayroong katapusan. Tiyak, lahat tayo ay may kamatayan. Kapag iyon ang naramdaman mo, na lahat ay may kamatayan, napirealize mo na ang buhay mo ay napakahalaga. Di mo sasayangin ang bawat sandali nito. Sapagkat pag sinayang mo ang sandali mo, ay itinatapon mo yung panahon na para sa'yo. Because life is short and will eventually end. Life begins when you, number one, enjoy your work and let your work be your passion. Kapag dumating ka na sa punto na mahal mo yung ginagawa mo, nag-i-enjoy ka dito, kahit sa iba ito ay mahirap, pero ikaw mismo sa sarili mo ay alam mong ito yung nagbibigay ng saya sa'yo, iyan na ang simula ng buhay mo. Kaya kapag hindi mo pa nakikita sa trabaho mo ang tunay na kaligayahan, hindi pa iyan ang simula ng iyong buhay. Kaya nagsisimula ang buhay sa iba sa panahong sila ay 60 years old na, dahil yun na yung retirement nila. Yung iba naman 65 years old nagsisimula dahil doon na nila ini-enjoy ang kanilang buhay. Ikaw, kung 20 years old ka na ngayon at ini-enjoy mo na yung iyong trabaho, yung iyong ginagawa, nagsisimula na ang iyong buhay. Kaya magandang hanapin mo ang iyong passion at yun ang iyong gagawin. Kung ang passion mo ay mag-aral ka at dyan na nagsisimula ang iyong buhay. Number 2, because life is short and will eventually end. Life begins when you are not always right. Thus, you need to learn from your mistake and learn from others too. Ito yung panahon na na-realize mo na hindi ka naman laging tama, sapagkat tayo ay talagang inevitable or hindi maiiwasan ang ating pagkakamali. Walang matagumpay na hindi nagkakamali. Lahat ng nagtagumpay sa mundong ito ay naging sino sila, naging successful sila dahil kanilang napaglabanan or napanagumpayan yung kanilang pagkakamali. Natutunan nila yung mas maganda, natakbo ng buhay nila dahil alam nila, stepping stone nila yung kanilang pagkakamali. Number 3, life is short and will end it, and life begins when you don't work for money, but your money work for you. Because you have the life basic skills that can sustain you. Anong ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay nagtatrabaho para sa pera, hindi mo pa susumpungan ang simula ng buhay. Marami ang nabubuhay sa mundong ito na nagtatrabaho dahil kagustuhan nilang kumita ng limpak-limpak na salapi. Yung iba, ang lalaki na ng assets, milyon, billion. Pero sila pa rin ay alipin ng salapi. Hanggat ikaw ay alipin ng salapi, hindi mo pa nasisimulan ng buhay mo. Ang tunay na simula ng buhay ay kapag ang pera mo ay gumagawa na pa sa iyo. Ito'y ibig sabihin, kahit 100 pesos lang ang mayroon ka, kung yung perang iyon ay ini-enjoy mo na, at yung perang iyon ay ginagamit mo, hindi ikaw ang ginagamit niya, doon na nagsisimula ang buhay mo. Kaya ang mga taong mga successful at nagsimula ng buhay ay hindi nasusukat sa kanilang ari-arian o sa kanilang kayamanan o sa pera na meron sila. Ito'y nasusukat sa kanilang kaisipan. Kahit pa maliit lamang ang halaga ng hawak mo ngayon, kung ang halaga mo naman ay worth of billion pesos, higit mo ang maraming ari-arian.
Dahil ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa isip at yung isip mo ang siyang asset mo upang magkaroon ng pera sa anumang pangangailangan mo. Sapagkat ang tunay na mayaman ay yung naibibigay niya ang kanyang pangangailangan, nabibili niya yung mga dapat niyang mabili at nasusuportahan niya ang pangangailangan ng kanyang mahal sa buhay. Number 4, because life is short and will eventually end. Life begins when you live to inspire and to make others happy. You only do this, or you can only do this when you already discern your self-worth and you don't need others' opinion to be inspired and to be happy. Maraming tao na nakasalalay ang kanilang kaligayahan at inspirasyon sa mga naririnig sa kapwa. Kapag nakarinig sila ng masama, ng pangit tungkol sa kanila, sila ay nalulumbay or nai-stress. Pero ang tunay na nagsisimula ng buhay ay yung may mature na kaisipan. Sila yung mga taong hindi nakasalalay ang pagtingin sa sarili sa opinion ng iba, kundi sila mismo ay alam nila ang kanilang self-worth, ang kanilang kabuluhan sa mundo ito. Alam nila na bagaman ang tingin ng kapwa nila sa kanila ay walang halaga dahil sila ay maaring mababang pinag-aralan o maaring kunti ang salapi. Pero alam nila na sila ay tunay na mahalaga. Sapagkat ang tunay na mayroong kabuluhan ang buhay at nagsisimula na ang buhay ay sila yung mga taong nag-i-inspire ng kanilang kapwa. Sila yung mga taong nagpapasaya sa kanilang kapwa. Hindi lamang nakafocus sa kanilang sarili. Sapagkat ang taong mga makasarili at puro pansarili ang iniisip, kailanman ay hindi magtatagumpay at hindi pa nila nasisimulan ng buhay. Kaya ang tunay na nagsisimula ng buhay ay hindi yung age 40, hindi yung age 60, hindi yung age 65, hindi yung age 20 years old. Sila yung mga taong nabubuhay para mag-inspire sa ibang tao at para magmahal, magpasaya ng ibang tao. Sapagkat ang tunay na kaligayahan sa mundo ay makikita lamang sa pagseserbisyo sa ibang tao. Number 5. Because your life is short and will end. Life begins when you are not too much attached to anything, to any person, to any experience. You are free to do what you want because you already know that even your loved ones can change anytime. If you are too much attached, that is called obsession. Anything or any person that is too much love or too much attached to you, it will turn into obsession, and that obsession will become your God or your Lord. It will hinder your progress in life. Be sure to discern when something need to be released. Dahil ang mundong ito ay hindi natin tiyak. Lahat ay may pagbabago anytime. There is no permanent in this world except change. Dahil dito, matuto tayong tanggapin na huwag tayong paka-obsess or sobrang nakadikit sa isang bagay, sa isang tao, sa isang pangyayari, sapagkat lahat ay nagbabago. Ano man ang iyong gustong-gusto sa ngayon, bukas ay pwedeng mawala yan sa iyo. Anytime. Dahil dito kapag yan ay nawala sa iyo, magsisilbing kalungkutan sa iyo kung hindi mo nare-realize na ang mundong ito ay may pagbabago. Kaya kung ano ang nandyan ngayon, i-enjoy mo lang. Huwag kang masyadong ma-obsess sa mayroon ka sa ngayon. Maging ano pa man yan, maging sino pa man yan, tatanggapin mo na anytime mawawala yan. Pero wag mong iisipin yun ngayon. Ang iisipin mo ngayon, i-enjoy mo ang kasalukuyang sitwasyon mo ngayon sapagkat maikli ang buhay. Sa makatuwid, nagsisimula ang buhay mo ngayong araw na ito. Hindi kung kailang 40 years old ka. Hindi kung kailang 60 years old ka. Ngayon, ang pinakasimula ng buhay mo. Ang simula ng buhay ay kung naisip mo na maiksi ang buhay, kinakailangan mong enjoyin ang lahat ng ginagawa mo at maging ang trabaho mo ay yun ang iyong passion. Number 2, huwag mong isipin na lagi kang tama. Lahat ay may pagkakamali at pwedeng ituwid ang pagkakamali. Let your mistake will be your stepping stone to success. Number 3, because life is short, don't work for money, but your money work for you. Because money starts with your mind. And your mind will eventually produce money if you know the life basic skill that will give you the money when you need it. Number 4, your life begins when you live to inspire and to make others happy. This is the time that your maturity is already at the highest level, at the highest peak, because you are living not for yourself, but because for others. You want to inspire, because as you inspire others, you become inspired too. And last but not the least, don't be too much attached to anything, to any person, any experience, because life may change anytime. You don't know what may happen tomorrow. The assurance right now is that you are living and you are watching this video because you want to maximize your life. You want to enjoy your life because today is the beginning of your life. After this video, go ahead, do what you want. But be sure that what you are doing right now will be something that will make you a better person and will make others happy too. Because if you
are doing something that is not good, then your life will be miserable. Because today is the beginning of your life. Go work with your passion. Enjoy, 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 enjoy. Don't work for money. Let your money work for you. Improve your life. Focus on the better direction. Go for the gold. Aim for a better future. Do exactly the best today. This is the beginning of your day. Not at the age of 40, not at the age of 43, not at the age of 60. This is the beginning of your day. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel mo to? Ang channel mo to ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya channel mo to dahil ito ay para sa iyo upang makarelate ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel motto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo, katulad ng salitang kasabwat. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hindi kayat ko kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel mo to ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede natin i-share upang maka-inspire. Ang channel mo to ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe, ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines AUP upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitaan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng magkakitaan. Pumasok rin tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarelate. Kaya't kasabwat, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin natin magkipagsabuatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo to upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.